Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ni Santo Domingo, ang takapagtatag ng Order of Preachers, OP. Ayon sa talambuhay ni Santo Domingo, minsan daw na naginip ang kanyang ina at nakita raw niya sa panaginip ang isang aso na may kagat na sulo. Ang kanya palang isisilang na ang pangalan ay Domingo ay siyang tatanglaw sa daigdig sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng debosyon ng Santo Rosario. Tama-tama. Pagdadasal ng Santo Rosario. Kanina bago magmisa, narinig ko kayo nagro-rosaryo dito sa simbahan. Si Santo Domingo ay isinilang noong taong 1170 sa Calaruega, sa bansang Espanya. Kaya naman, pagka nagpunta kayo sa Tagaytay, meron doong simbahan ng Calaruega. Kuminsan doon dinadaos ang pagkakasal. Maganda yung lugar na yon, ang Calaruega. Si Santo Domingo nga ang nagtatag ng Ordo Predicatorum, Order of Preachers, na ang layunin ay palaganapin ang aral ni Kristo para magbalik loob ang mga makasalanan. Ang motto ng itinatag niyang kongregasyon sa wikang Latin, Ut in omnibus glorificetur Deus, kung isasalin po sa English, so that in all things God may be glorified. Kung isasalin naman sa ating wikang Pilipino, upang ang kaluwalhatian ng Diyos ay maibigay sa Kanya sa lahat ng bagay. Si Santo Domingo po ay namatay. Sa araw na ito, ika-6 ng Agosto, taon 1221. Yan po si Santo Domingo. Kaya kung kayo pupunta ngayon sa University of Santo Tomas, nandoon po ang namamahala ay mga OP, Order of Preachers. Hilingin natin kay Santo Domingo na lumaganap sana ang pananampalataya dito sa Bulacan. Nakita ko masigla kayo. Sa pag-aawit pa lang, masigla na. Lalo siguro kung may pakain si Monsignor Haber, lalo kayong sisigla. Hinggil po naman sa Ebanghelyo na binasa kanina ni Father Mike Antonio. Ito'y tungkol sa paghihirap ni Kristo. At kung paano ang lahat ng kanyang mga alagad ay hinihilingan niya na sumunod kahit mahirap ang magpasa ng krus hanggang sa Kalbaryo. Mga kapatid, may mga leader na matamis ang mga salita at maraming pangako sa mga susunod sa Kanya. Subalit iba si Jesus. Diretso at totohanang sinabi ang mga sakripisyong kailangan ng isang alagad. Una, ang pagtalikod sa sarili, nang ibig sabihin ay hindi sariling kagustuhan at kapritsyo
ang uunahin, kundi ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, ang pagpapasa ng krus. Ang krus ay hindi lahat ng paghihirap dahil may paghihirap na bunga ng ating maling desisyon at pagpapasya. Ang krus na binabanggit ni Jesus ay ang krus ng pagmamahal at krus ng kabanalan. At ikatlo, ang pagsunod kay Jesus araw-araw. Sa mga desisyon natin, kailangang itanong kung si Jesus ay nasa ganitong sitwasyon, ano kaya ang pipiliin niya? Ang pipiliin ay ang mga pinahalagahan ni Jesus na walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Ang desisyon ko ba ay maglalapit sa akin sa kaharian ng Diyos o maglalayo sa akin? Sa ating pong ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa mga alagad, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Mahirap sumunod kay Kristo. Mahirap magpasa ng krus patungo sa Kalbaryo. Kuminsan, bilang alagad, sinasabi natin sa Panginoon, mahirap po, Panginoon, na sumunod sa iyo. Kasi ayoko maipa ako sa Kalbaryo tulad ng nangyari sa iyo. Mga kapatid, sinabi ng Panginoon na ang naghahangad magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Kung nahihirapan kayo na magpasa ng krus, tandaan niyo ang pangako ni Kristo. Ang pangako niya, pag napagpasa kayo ng krus, magtatamo kayo ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, kung minsan nahihirapan tayo na magpasa ng ating krus. Pag nahihirapan kayo, patulong kayo sa Panginoon kasi hindi naman kayo niya pababayaan. Tutulungan niya kayo hanggang makarating kayo sa kaluwalhatian. Kasi si Kristo, pagkatapos namatay, 3 araw, siya ay muling nabuhay. At lahat ng alagad niya, kahit maghirap ngayon, mabubuhay ding maguli kasama ng Panginoong Hesus Kristo.